Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang tayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay Thanksgiving. Ang puso ng Ebanghelyo ngayong araw ay umiikot sa isang simpleng salitang madalas nating sinasambit ngunit bihirang isa puso. Pasasalamat. Sa kwento ng 10 kitongin na pinagaling ni Jesus, iisa lamang ang bumalik upang magpasalamat. 10 ang humiling, 10 ang pinagaling, pero iisa lang ang may pusong marunong tumanaw ng utang na loob. Isang banyaga pa, isang Samaritano. Sa mata ng mundo, maaaring maliit lang ang salamat. Isa itong inaakalang obligasyon, isang salita ng mabuting asal, pero sa mata ng Diyos, ang pasasalamat ay hindi lamang isang salita. Ito ay pagkilala. Ang taong nagpapasalamat ay hindi lang tumatanggap ng biyaya, kundi kinikilala ang pinagmula ng biyaya. Ang taong marunong magpasalamat ay nagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos, sapagkat alam niya na ang lahat ng mayroon siya ay hindi lamang bunga ng kanyang pagsisikap, kundi palaging bunga ng pag-ibig ng Diyos. Ang pasasalamat ay isang pagpapahayag ng katotohanan. Ako ay hindi sapat, pero minahal pa rin. Ako ay hindi karapat-dapat, pero pinagkalooban pa rin. Ako ay makasalanan, pero pinagaling pa rin. Sa ganitong diwa, ang pasasalamat ay hindi lamang simpleng thank you. Ito'y isang pananampalataya. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Samaritano, ang iyong pananampalataya ang nagligtas sa iyo. Ang iba, oo, gumaling sa katawan, pero siya gumaling sa kaluluwa. Ngunit bakit nga ba hirap ang marami sa atin na magpasalamat? Dahil ang puso ng tao ay madaling makalimot. Kapag nakuha na ang hinihingi, lumilipat agad sa susunod. Kapag gumaan na ang pakiramdam, hindi na tumitingin pabalik. Minsan, pinangungunahan pa ng entitlement. Deserve ko naman to. O kaya'y iniisip, ako naman ang nagsikap dito. Pero ang taong may puso ng pasasalamat ay laging may alaala. Alaala ng kabutihan ng Diyos. Alaala ng mga taong tumutulong. Alaala ng mga pagkakataong muntik ng sumuko pero may kamay na sumalo. Alaala ng mga gabi ng luha na nilapitan ng Diyos ng umagang may pag-asa. Sa konteksto ng kapistahan ni San Josaphat, makikita natin ang pasasalamat bilang isang handog ng buhay. Si Josaphat ay isang obispo ng Eastern Rite Catholic Church na nagsumikap sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Sa gitna ng tensyon, alitan at pagtuligsa, nanatili siyang tapat sa ebanghelyo ng pagkakasundo. Ibinigay niya ang kanyang buhay bilang patutuo ng kanyang pananampalataya
at pagmamahal sa simbahan. Sa kanyang kabayanihan, matutunghayan natin ang mas malalim na anyo ng pasasalamat. Ang pasasalamat na nagbubunga ng pag-aalay ng sarili. Hindi sapat ang magsabi lang ng salamat. Ang tunay na pasasalamat ay may kalakip na pagkilos. Kung ako'y nagpapasalamat sa Diyos, dapat makita ito sa paraan ng aking pamumuhay, sa paraan ng aking pagtrato sa kapwa, sa pagiging mapagkumbaba, sa pagnanais kong maging instrumento ng kapayapaan tulad ni San Josaphat, sa pagpapatawad, sa pagbibigay, sa pagsusumikap maging tapat sa kalooban ng Diyos. Ang pasasalamat ay isang paalala na walang biyayang dapat ipagkibit-balikat. Lahat ng meron tayo ay mula sa Kanya. Kalusugan, pamilya, pananampalataya, pagkakataong magsimula muli, at higit sa lahat, ang Kanyang pag-ibig na hindi sumusuko, kahit gaano tayo kadalas lumimot. Sa ating pagninilay, maganda sigurong tanungin ang ating sarili. Ako ba ay isa sa siyam na agad na lumimot sa kabutihan ng Diyos? O ako ba'y katulad ng Samaritano na hindi nakalimot bumalik upang kilalanin ang kanyang kabutihan? Mga kapatid, sa ating araw-araw na buhay, paano natin na ipapakita ang pasasalamat sa Diyos? Sa pananalita, sa gawa, sa pananampalataya, sa pakikitungo sa kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa lahat ng biyayang hindi ko laging nakikita. Salamat sa bawat paggising, sa bawat hininga, sa bawat pagkakataong ibinibigay mo upang kami magsimulang muli. Turuan mo kaming huwag makalimot. Gawin mo kaming taong may pusong mapagpasalamat, hindi lang sa salita, kundi sa buhay na iniaalay sa iyo. Tulad ni San Josaphat, naway maging saksi kami ng iyong kabutihan at pagkakaisa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.